Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo muli. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Para doon sa mga bago pa lang ho na nakakasubaybay sa atin at nakakita ng atin pong ginagawa. Ito po tuwing alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Ito po ang aming ipinag-aanyaya. Upang huwag manatiling nasa mga bookshelves o kaya ay nakapatong sa ibabaw ng mga lamesa sa iba't ibang mga lugar ng ating tahanan ang ating Biblia. Ito naman ho ay ating pagtuunan ng pansin. Alam nyo, napakahalaga po nito dahil sa ang karamihan ng nadidinig nating ginagawang batayan ng kaligtasan di umano na kanilang ipinapangaral ay ang banal na kasulatan. Subalit, kuminsan ay nagkakaiba-iba sila ng mga interpretasyon. Nagkakaiba-iba sila ng mga bagay na ipinaliliwanag. At ang pinakamahalagang bagay po dito ay huwag tayong basta maniwala. Kung hindi ating suriin, ating saliksikin at ating basahin. Kagaya rin naman ng nakasulat sa aklat ni Isaias na ang sinasabi sa 34 at 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Yan po ang ating ipinag-aanyaya at ginagawa tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi. Ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya sana ay samahan po ninyo kami at nang sa ganon ay makita natin ang mga bagay na dapat nating maunawaan at nang hindi naman tayo basta't napaniniwala sa iba't ibang mga sinasabi ng mga nagkalat-kalat na mga mangangaral ngayon na nagsasabing sila daw ay mangangaral ng Diyos. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa mga aklat na ating inumpisahan. Lucas Kapitulo 9. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika. At sa anumang bahay na inyong pasukin, doon kayo mangatira, at buhat dooy magsialis kayo. At ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa na pinakapatotoo laban sa kanila. At sila'y nagsialis at nagsiparoon sa lahat ng mga nayon na ipinangangaral ang ebanghelyo at nagpapagaling saat saan man. Nabalitaan nga ni Herodes na tetrarka ang lahat na ginawa at siya'y totoong natitilihan sapagkat sinasabi ng ilan na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay at ng ilan na si Elias ay lumitaw at ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon. At sinabi ni Herodes, pinugutan ko ng ulo si Juan. Datapwat sino nga ito na tungkol sa kanya'y nababalitaan ko ang gayong bagay at pinagsisikapan niyang siya'y makita. At nang magsibalik ang mga apostol, ay isinaysay nila sa kanya kung anong mga bagay ang kanilang ginawa. At sila'y isinama niya at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinatawag na Betsaida. Datapwat ng maalaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa kanya at sila'y tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagagaling niya ang nangagkakailangang gamutin. At nagpasimulang kumiling ang araw at nagsilapit ang 12
at nangagsabi sa kanya, "Paalisin mo ang karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot-libot at mga kapanuluyan at mga kakuha ng pagkain, sapagkat tayo'y nangarito sa isang ilang na dako." Datapot sinabi niya sa kanila, "Bigyan din niyo sila ng makakain." At sinabi nila, "Wala tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Malibang kami magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito." Sapagkat sila'y may 5,000 lalaki. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na may tigli 50 bawat isa." At gayon ang ginawa nila at pinaupo silang lahat. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. At sila'y nagsikain at nangabusog ang lahat. At ang lumabi sa kanila na mga pinagputol-putol ay pinulot na 12 bakol. At nangyari, nang siya'y nananalangin ng bukod, na ang mga alagad ay kasama niya, at tinanong niya sila na sinasabi, "Ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako?" At pagsagot nila'y nangagsabi, "Si Juan Bautista." Datapot sinasabi ng mga iba, "Si Elias." At sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon. At sinabi niya sa kanila, "Datapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Datapot ipinagbilin niya at ipinag-utos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao. Na sinasabi, kinakailangang magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at muling ibangon sa 3 araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangi ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. At nangyari, nang makaraan ang may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago